Ramdam ni Justin Brownlee ang matamlay na laro sa pangalawang laban sa finals versus TNT Tropang 5G. Kaya para sa kanya, magandang simula ang kailangan ng Ginebra para manalo. Umaasa naman si Coach Chot Reyes na mapapanatili nilang maganda ang simula ng laban sa Game 3 kalaban ng Barangay Ginebra para tuluyang makausad sa ikatlong panalo. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Binasag ni Justin Brownlee ang pananahimik sa pagkatalong nalasap nila sa TNT Tropang 5G sa Game 2. Ayon sa kanya, magandang simula ang kailangan ng kanyang grupo dahil pakaramdam mo man niya, hindi sila naglaro bilang isang kupunan sa nasabing bakbakan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Proud ako sa pinakita namin pag-abol sa laro, pero hindi kami pwede magsimula ng laban ng ganun lang. Hindi sapat yung init at energy namin dun eh. Sa tingin ko magandang simula kailangan namin. Finals kasi to, kaya wala kaming pwedeng idahilan dyan. Kasama na ako dun. Bilang isang kupunan kasi, pakiramdam ko wala kaming apoy mula umpisa hanggang halos sa dulo ng fourth quarter. So sa tingin ko, nung first half, kami mismo nagpatalo sa sarili namin. So parang makikita natin sa pahayag ni Justin na hindi siya nakontento sa naging rally ng Barangay Ginebra sa Game 2, di ba? Okay, nagawa nilang makabalik mula sa malaking lamang ng TNT. Pero para kay Justin, hindi sapat umabot sa ganong sitwasyon yung kupunan eh. Ang pinaka-importante sa kanyang sinabi is yung pag-amin na sila mismo ang nagpahirap sa kanilang sitwasyon dahil sa kakulangan ng energy at agresibong laro sa first half. Sa totoo lang mga ka-playoffs, tama si Brownlee doon ha. Nangibabaw yung TNT mula sa umpisa sa pangungunan ni Calvin Optana, Chris Macala, habang nahirapan namang makapasok agad sa rhythm si RJ Abarientos. Nang magising yung Barangay Ginebra sa second half, saka lamang naging dikit yung laban, di ba? So pinapakita lang nito mga ka-playoffs na sa finals, hindi sapat ang malakas na pagtatapos kung mahina naman yung simula mo dyan. So para sa Game 3 mga ka-playoffs, malaking bagay kung sabay napuputok sila Brownlee at Abarientos. Kapag nangyari yan, mas magiging mahirap para sa TNT na mag-focus ng depensa sa iisang manlalaro lang. So nakita natin sa Game 1 kung gaano kapanganib ang Barangay Ginebra kapag parehong nag-aambag yung dalawang pangunahing sandata nila sa opensa, di ba? Pero hindi rin basta-basta yung TNT ha. Napatunayan ni na Chris Macala, Optana, Jason Castro, RR Pugoy at Jordan Heading na kaya nilang manalo kahit hindi umasa sa iisang tao lang. So kung magiging kasing agresibo sila na pinakita nila sa Game 2, posibleng muli nilang ilagay sa alanganin ng Barangay Ginebra. Sa ngayon, 50-50 pa rin ang serye. Pero kung sino yung makakakuha ng mas magandang simula at mas kukonting pagkakamali sa Game 3, siya ang may malaking chance na makuha ang mahalagang 2-1 na bentahe. Kung magandang simula hanggang dulo ang hangad ni Justin Brownlee, umaasa naman si Coach Chot Reyes na mapanatili nilang laro sa mataas na level. Dahil ayon sa kanya, hindi mo pwedeng alisin ang konsentrasyon sa kupunang katulad ng Barangay Ginebra. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Sisikapin lang namin ilaro yung laro namin mula umpisa hanggang dulo. Sana mapanatili namin ang mataas na antas ng laro sa loob ng 48 minutes. Laban sa isang kupunang tulad ng Ginebra, kapag ibinaba mo ang iyong depensa o concentration kahit 3 hanggang 4 na minuto lang yan, kaya kanilang iwan dyan. Kaya yun yung mga bagay na kailangan namin pag-usapan. Kung paano namin mapapanatili ang ganong energy at maayos na execution sa buong laro. So dito mararamdaman mo sa pahayag ni Coach Chot mga ka-playoffs na kahit nanalo ang TNT sa Game 2, hindi pa rin siya lubos na kampante ron. Alam niya na hindi sapat ang isang magandang quarter o isang malaking lamang laban sa Barangay Ginebra. Naranasan na nila mismo kung paano mabilis makabalik ang Gene King sa laro, di ba? Nang halos mabura ang higit 20 puntos nilang lamang sa Game 2. Tama rin yung observation ni Coach Chot tungkol dito sa Barangay Ginebra. Ilang minuto lang ang pagkawala ng focus, sapat na para makagawa ng malaking run sila Justin Brownlee at RJ Abarientos kasama ang iba pa nilang katropa. So yan mismo ang nangyari sa fourth quarter ng Game 2 nang muntik nang maagaw ng Ginebra ang laban matapos halos kontrolin ng TNT ang buong laro, di ba? So sa tingin natin, ang mensahe ni Coach Chot hindi lang para sa media, kung hindi para rin sa kanyang mga players. Para bang pinapaalala niya kina Calvin Optana, Chris Macala, RR Pugoy, Jordan Heading na hindi pwedeng mag-relax kahit may malaking lamang na sila dyan. Sa seryeng ito mga playoffs, bawat possession mahalaga at bawat pagkakamali maaaring magbago ng resulta ng laro. Sa pag-aanalisa ng kanya sinabi mga playoffs, malinaw na ang susi para sa TNT is yung consistency. Kapag napanatili nila ang energy at execution sa loob ng 48 minutes, malaki ang chance nilang manalo dyan dito sa Game 3. Pero kung magkakaroon sila ng mga sandaling mawawala ang kanilang rhythm, sigurado sasamantalahin nyo ng Barangay Ginebra. Kaya habang tabla pa yung serye,
Tila ang tunay na laban is kung aling koponan ang mas makakapagpanatili ng disiplina at concentration hanggang sa pagtunog ng huling buzzer. So guys, maraming salamat.